May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dami! Kumea sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bawat bumbero ay profesional sa kani-kanilang larangan. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba maging bumbero? Meron tayong tinatawag na minimum qualification para ma-recruit ka as Fire Officer 1. Dapat hindi ka bababa sa 21 years old upon taking at hindi ka lalagpas sa 31 years old upon taking, so may age limit tayo. And then pagdating sa height, meron tayong height requirement, meron tayong tinatawag na professional eligibility, and then you should be physically and mentally healthy. At ang pinaka-importante dito, natural-born Filipino citizen. Maliban sa minimum requirements, required ding sumailalim sa matagal at mabusising pagsasanay ang mga nangangarap na maging bumbero. Meron kaming skill na dapat na alam bago kami maging bumbero. At yung skill na yan, tinuturo yan ng 4 na buwan sa training center, which is the National Fire Training Institute. Kapag ikaw ay nag-take out as Fire Officer 1, you are mandated to undergo a 4-month training at the National Fire Training Institute sa Calamba, Laguna. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Hermino, una sa mga mahalagang skills na isang firefighter ay ang pagiging medical first responder. Tuturuan ka dito kung papaano mag-treat ng isang tao na may pangangailangang medical in case of emergency. Pangalawa,
ang basic rescue technique. Anong klaseng rescue operation ang kailangan mong gawin kapag ang isang tao ay suicidal? Kapag ang isang tao ay natrap sa taas ng building. So tinuturuan ang mga bumbero papaano yung approach na gagawin. At ikatlo, at ang pinakamahalagang skill ng isang bumbero, ang pagbuksa ng apoy. So yung tatlong yan, kailangang maposes ng isang firefighter para maging full-fledged siyang Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. At bilang pagtugon sa modernization program ng BFP, unti-unti ring lumawak ang mga aspeto ng serbisyo ng ahensya sa paghahatid ng isang holistic emergency response. So, basically, ang fire truck may tubig, no? Pero ito wala. So, meron tayo dyan is mga gamit na pang forcible entry, pang sira o pang warak, anything na pwedeng pang ipit sa mga vehicle extraction. Meron tayo dyan tali, pang rappelling. So, meron tayo dyan. Ika nga ang bumbero ngayon pagdating sa disaster, we are now the jack of all trades pagdating sa disaster. Kasi hindi lang sunog, hindi lang baha, halos lahat na ng klaseng disaster, nire-respondihan na ni Bureau of Fire. Nakaangkla din sa programang ito ang integration ng ating emergency medical services, alinsunod sa international standards. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aftang naihain ng Ombudsman kaugnay sa isyu ng flood control project. Inilabas na ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Nahaharap ang 4 sa plunder, indirect bribery na may kinalaman sa pagtanggap ng 75 million peso na donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Sa panuntunan ng Sandigan Bayan na maaaring maglabas ng PHDO kahit nasa preliminary investigation pa lamang ang reklamo para masiguro ang pananagutan ng mga sangkot. Magugunitang hindi idineklara ni Senator Marcoleta sa kanyang sosay ang naturang pera, pero kalaunan ay inamin din na tinanggap ang donasyon. Samantala, sumadsad sa record low o pinakamababang antas naman ang net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa nitong Marso, lumabas na halos kalahati o 49% ng mga Pilipino ang hindi na kontento sa performance ng Pangulo. Naitala naman sa 33% ang mga kontento habang 18% ay undecided. Dahil dito, nakakuha ang Pangulo ng net satisfaction rating na negative 15 na may tuturing ng SWS bilang poor. Mas mababa rin ito ng 12 puntos kumpara sa neutral o 0-3 na rating ni PBBM noong November 2025. Ayon sa SWS, bumagsak ang grado ng Pangulo sa pangunahing rehiyon sa bansa kung saan naitala ang pinakamaraming nadismaya sa Mindanao na may negative 40 at sa Metro Manila na may negative 31. Habang nananatili naman itong pinakamataas sa Balance Luzon na may positive 2. Isa lamang political fiction ang inalabas na video ni Senator Amy Marcos na bukod sa walang katotohanan na layunin nito na ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, puro chismis ang nilalaman ng video at walang maipresentang ebidensya sa mga alegasyon. Sabi ni Asidre, irresponsable ang mga paratang ni Senator Amy habang ang dapat atupagin ngayon ng Senado ay ang napipintong impeachment trial laban sa Pangulo. Hindi umano pinag-uusapan ang tsa-tsa hindi lamang sa Senado kundi maging sa Kamara, kaya mas lalong questionable ang pinalulutang ng Senadora. Dagdag pa ni Asidre, mismong sila sa Kongreso ay nagulat ng inilihis ni Senator Amy sa tsa-tsa sa halip na ang pinag-uusapan ngayon sa Senado ay ang nalalapit na impeachment trial. Sa kaugnay na balita, tinawag ng Palasyo ng Malacanang na diversionary strategy lamang ang pinalutang na no election o no el senaryo ni Senador Amy Marcos. Tahasang sinabi ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na walang ibang layunin ng naturang akusasyon kundi pagtakpan ng isyu sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Bukod sa nakatakdang paglilitis sa pangalawang Pangulo, nag-iingay din si Senator Amy upang mabaling ang atensyon ng publiko tungkol sa nangyari sa Senado. Dagdag ni Castro, ugali talaga ng presidential sister na umiksen at umistyle sa tuwing siya o ang kanyang mga kaalyado'y nako-corner. Samantala, tinapos na ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali o gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay J. Pilayo IV, Public Information Office Chief ng Angeles City. Kasunod dito ng naging assessment ng mga otoridad. Sa pamamagitan anya ng life locator mula sa Pasig City LGU, wala na anyang nakitang senyales ng buhay sa ilalim ng mga debris. Dahil dito, lumipat na sa retrieval and clearing operation ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, 4 na ang naitalang patay habang 16 pa ang nawawala. 27 katao naman ang nailigtas sa naturang trahedya. Samantala, binigyang din naman ni Senator Lito Lapid na hindi siya lilipat sa majority block at mananatili siyang miyembro ng minorya. Sa kanyang manifestation sa Senado, sinabi ng senador na suportado niya ang naging motion kahapon ni Senator Big Subiri na alisin sa record ng Senado ang di umano'y horrible propaganda video. Hiniling din ng senador na magkaisa na sila at iwasan ang bangayan. Narito ang kanyang tinig. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Nagpasalamat naman si Senator Pia Cayetano kay Senator Lapid dahil kahit magkaiba na sila ng partido ay buwan-buwan pa rin naman niyang pinadadala ng Maha Blanca at Suman si Senator Pia Cayetano. Sagot naman ni Senator Lapid na napakatamis. Narito ang kanyang tinig. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brothers Balita ko maraming kinilig doon eh. Yes, sana all binibigay ng Maha Blanca at Suman. Bon-bon. Makakarating daw, sabi ni Don. Samantala, pinatawa ng 1 buwang preventive suspension si Dolly Region 3 Director Geraldine Panlilio upang bigyang daan ang investigasyon sa nangyaring pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Harap-harapan itong inanunsyo ni Bagong Dole Secretary Francis Tolentino, katabi mismo si Panlilio matapos ang kanilang turnover ceremony sa Dole Intramuros sa Maynila. Ayon kay Tolentino, pansamantalang hahalili sa posisyon ni Panlilio si Dolly Region 3 Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz. Aminado naman si Panlilio na ikinabigla niya ang naging desisyon ng kalihim. Pero nanindigan ng opisyal na ginawa nila ang kanilang mandato sa mga ginagawang gusali sa lugar at handa umano siyang humarap at makiisa sa isasagawang investigasyon. Pakinggan po natin si Secretary Francis Tolentino. Siguro, mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-live yung work stoppage order. Wala pa yung papel,
pipirmahan ko ang Director Panlilio. So wala na po siguro ako Samantala sa kaugnay na balita, planong higpitan naman ni bagong Labor Secretary Francis Tolentino ang sistema ng inspeksyon sa mga construction projects sa buong bansa. Ito yung pangmatiyak kung tuloy-tuloy na pagsunod sa occupational safety standards at maiwasan ang pagguho ng mga itinatayong gusali gaya ng nangyaring trahedya sa Angeles City sa Pampanga. Para kay Tolentino, hindi sapat ang minsan ng inspeksyon para masigurong ligtas sa mga ginagawang estruktura. Kasabay nito, pinuna rin ng kalihim ang mga barracks ng mga manggagawa sa loob mismo ng nasabing siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago na malinaw na paglabag sa batas dahil pinagbabawal ang tirahan ng mga obrero ang construction site. Bumiyahe na patungong Japan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Sa kanyang departure speech, sinabi ng presidente na layunin ng pagbisita na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Bukod sa issue sa West Philippine Sea, inaasahang tatalakayin ng presidente sa kanyang meeting sa mga opisyal ng Japan ang tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang US cooperation at ang kandidatura ng bansa sa United Nations Security Council. Itinalaga bilang caretaker ng gobyerno sina Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Samantala sa iba pang mga balita, nakakaranas ng tagtuyo o drought ang Metro Manila at 25 lalawigan ngayong Mayo. Ito ang inanunsyo naman ng Pag-asa habang nalalapit ang pagtatapos ng summer season. Ayon sa State Climatology Division ng Weather Bureau, nararanasan ang tagtuyot kapag nababawasan ng 60% ang average na pag-ulan sa loob ng 3 buwan. Karamihan ng mga probinsya na nakaranas ng drought ay matatagpuan sa Luzon. Samantala, ang tag-ulan sa kanlurang bahagi naman ng Luzon ay maaaring mag-umpisa na sa mga susunod na araw. Posible nang magsimula ang habagat season ngayong huling linggo ng Mayo o sa unang linggo ng Hunyo. Pero nilinaw ng Pag-asa na ang pagsisimula nito ay hindi nangangahulugang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Samantala lumakas pa bilang tropical depression ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, huli itong namataan sa layong 1,370 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Oras na pumasok sa loob ng PAR, tatawagin itong Bagyong Domeng. Sa forecast ng Pag-asa, bagamat walang inaasahang landfall scenario, palalakasin nito ang hanging habagat. Samantala, umabot na sa 71 million ang bilang naman ng mga botante sa bansa. Ayon sa Commission on Elections, tumaas ito mula sa naitalang 68 million na bumoto noong naitala noong 2025 voters registration. Sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na umabot sa 5.6 million na katao ang nagparehistro mula noong October 20 hanggang May 18 itong 2026. Samantala, kasado namang buksan muli ang voters registration sa February 2027 para naman sa halalan sa 2028. Kasalukuyang nakataas sa yellow alert status ang Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa inilabas na abiso ng NGCP, epektibo ang alerto mula kaninang alas 2 ng hapon at tatagal hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ito ay matapos sa maitala ang available capacity sa 2,509 megawatts habang nasa 2,333 megawatts naman ang tinatayang peak demand. Ayon sa NGCP, isinailalim sa yellow alert ang naturang grid dahil nananatiling bagsak o hindi magamit ang ilang malalaking coal plants sa rehiyon. Umabot sa kabuuang 960 megawatts ang nawala sa grid dahil sa mga plantang nakaranas ng forced outage o kaya naman ay nagpapatakbo lang sa mas mababang kapasidad. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is
Pride! ACS! Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at lahat naman na tayo'y kinilig at lahat naman na tayo'y natuwa sapagkat may light moment kanina sa Senado. Ano ho, yung palitan ng mga sweet notes ni Senator Pia at saka ni Senator Lito Lapid. Aminin ninyo, tayo naman mga Pinoy, lahat tayo nais namang makakita ng ganyan mga magagaang eksena. Hindi yung puro na lang parunggitan at bangayan. Sana naman, yung ginawa ho nung dalawa, yun po'y palalimin natin ng kaunti yun pwede nating i-translate sa pagkakasundo. Ano man ang kanilang hindi pagkakaunawaan, maaari silang magkasundo sa isang bagay na nabubuo sa salitang pagmamahal. Hindi sa kanilang mga sarili, kundi sa bayan. Pagmamahal sa mga bumoto sa kanila at pagmamahal lalo na po sa mga mahihirap. Kanya sana, yung nangyari kanina, alam ko hindi scripted yan, hindi inaasahan yan. Ayun ay bigla na lang bumukal sa kanilang mga isip, puso at mga labi. Sana'y maging daan na yan sa kanilang matiwasay na pagtatrabaho sa Senado. Sila'y makaakda ng mga batas na makabuluhan para sa pagsugpo ng kahirapan, lalong-lalo na ng pagtaas ng mga pangunahing presyo ng mga pangunahing bilihin. O na-imagine nyo ba, isipin ninyo, halimbawa si Senator Lito at saka si Senator Pia isipin ninyo kung silang dalawa umiindayog sa saliw ng awiting ito. Friendly dance. I'm talking about friendly dance. Kayo talaga. Nakikita mo, pati si Sir Stephen Kuwa napapaindak at napapangiti. Ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Dito muna tayo. Alamin muna natin sa kabila ng mga tunggaliang politikal, kumusta na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sir Steven, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri. Yes, magandang hapon sa iyo, Henry. Ako ang Executive Director na ngayon ng Association. Aba, hindi na ako President. Ayun, you're the Executive. Tama-tama. At kami po'y mangungumusta sa inyo. Teka muna,
ito bang nangyayari pong itong sirkulo politikal sa ating bansa ay talagang humahagupit na maigi sa presyo ng mga pangunahing bilihin? Of course, akala nila politics lang yan. Of course, off the mind of people. Uncertainty ang nasa utak ng tao dahil nga sa nangyayaring corruption ng flood control project dati. Tapos nagkagera, uncertainty na naman, nagtaas ang presyo ng crudo, no? Pumutok pa yung mayon. Tapos ngayon, itong circus na nangyayari sa Senado, adds to the uncertainty. Hindi lang yun, kahihiyan worldwide because of it's carried news around the world, di ba? What's happening here. So, hindi negative ang sentiment, hindi nakatulong ang mga nangyayaring yan. Opo. Yung pagbagsak ng o pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil nga sa inflation rate naman ay ano po ito? Dahil ba sa bangayang politikal, yung mga negosyante ay nagbawas ng puhunan at bukod sa nagbawas ng puhunan, naglumaki ho yung kanilang puhunan para naman sa pambili ng mga raw material sapagkat yung dolyar at saka yung piso grabe na ho ang taas po ng palitan. Dahil dito sa nangyayaring around us, no, both political and even geopolitical, no, mababa ang sentimiento, confidence level ng business sector, yes, as well as the consumer confidence, no. We're hoping this doesn't lead to stagflation, which means nagtataas ang presyo, hindi nagtataas ang ating GNP or production natin or productivity ng bansa natin, di ba? Iyon ay mahirap, parang ano yan, kumunoy na mahirap, to rise from, di ba? Kasi, so we're hoping it doesn't lead there, no? Kasi, kailangan natin ng konting breath of fresh air, no? Yung kinento mo kanina, okay, konting breath of fresh air, kaya lambing lang yun eh. Sana yung medyo mas positive talaga na, on a more positive note, no? We're talking about, how to move the economy forward, no? May bagong agreement with other countries, no? Kahit mahuli, ang mga dapat mahuli at na tumatakbo lang kung saan, di ba, mga fugitives na ating binoto, no? All of these, we need a breath of fresh air para medyo ganahan naman ang mga negosyante mag-expand, mag-invest, no? At sana makita ng foreigners na parang pumasok na mag-invest. Kasi kung locals, walang gana. Kasi nakita ko mga CAPEX, no? Capital Expenditure. Sabi, yung kanilang investments, mga malalaking grupo, no? Nagbawas ng konti itong last quarter, no? Imbis na sinabi, we will spend this much this year. Binawi, no? Nabawasan. So, bumaba yung confidence level ng ating business sector. So, pag nabawasan yun, siyempre, mababawasan din ang employment, no, on the side, di ba? And so with consumer spending, no, lahat yan, dami-dami lahat yan, di ba? We need some breath of fresh air na something more positive is gonna happen, no? Hindi yung lahat nakatutok sa 2028. So, it's all politics and all gimmicks, no, na nangyayari, di ba? To take attention off real investigation siguro sa corruption. Pero Mr. Kua, ito bang kasi ang binabanggit po ninyo ay kung hindi man tayo nasa Kumunoy na, malapit na tayong malaglag sa Kumunoy. But this is how you describe the confidence of our investors, ng ating mga negosyante. But kung wala pa tayo sa Kumunoy, are we near bottom of the barrel, ika nga? Yeah, not yet. Well, we're lagging behind. That's one thing you can say for sure. Diba? We're lagging behind, even with our neighbors. Diba? Kaya lang yun na nga. Maganda sanang bumawi. Not too late. Hindi naman tayo nasa Kumunoy. Pag sa Kumunoy na tayo, nako, God help us. Diba? Hindi naman tayo nandun eh. Kumbaga kaya pa. Kumbaga kaya pa ho. Kasi baka for all you know, Kumunoy na yun. Made of lava from Mount na yun. Ako. Wala na point of no return. Kaya lang very challenging. Very challenging ho yung pagbangon. Ano ang talagang kung ang mga investors, kayong mga negosyante, kung may top 10 kayo na kahilingan sana
sa pamahalaan, because of course you're operating under at the helm of the government. Ano ang inyong kahilingan? Ano yung top 10 na gusto sana ninyong? Please naman, baka pwedeng ganito para maganda ang maging takbo ng ekonomiya at ang tao hindi mahirapan. Come up with clearer guidelines, no? And start the long-term programs, no? Na dapat matagal ng many administrations ago na umpisa. We're talking both sa agri sector, no? Which so provides our raw materials para di naman lahat ay imported, no? Pati bigas natin, manok natin from Brazil, no? Sana yun na nga, start somewhere. Of course, kailangan yung mga short-term quick fix solutions, no? Yung mga ayuda, no? Although sana mabawasan yun at yun na nga, if we don't start with our long-term projects, kailan pa? Next administration ulit. Hey, for the administration, panibagong republika tayo, di ba? That's what's bad, di ba? Tapos yung mga nasa loob, sana imbis na nakatulong, maggawa ng batas, tulong to move the industries forward, no? Pabaliktad eh. So, hindi nakakainggan yun, di ba? So, you're saying, what should the government do? Get their act together. Sana headlines, economics, hindi politics. Puros politics na lang ating pinagsasabi. Lahat ng social media, lahat ng balita, negativity. What headlines? Diba? What headline should be the banner na galing po sa gobyerno na talagang magiging positive ang impact sa mga investors? For example, yung mga infrastructure natin. Kasi nabawasan yung gastos ng LGUs saka ng gobyerno, mga different departments. Because of the investigations, nabawasan ng kanilang government spending, di ba? Which of course boosts the economy, di ba? Isa nga, yung mga projects nga, talagang ituloy at hindi yung paligoy-ligoy, di ba? Talagang ituloy, oo. You read about, hindi matutuloy ito, hindi na mangyayari ito, yung subway, hindi na buo, nabawasan ng lugar, hindi na matatapos as targeted. Yung ganyan, all of those lead us to, it becomes a feeling of, it results in a lack of confidence. Diba? Seryoso ba yan? Or ano? Kanya lang. So we say, anong ganyan? Sabihin na, ito, surely gagawin. Ito, matatapos talaga. Ito, ganun yun, para at least, those are the good news na, fruits, low-hanging fruits that we can already, pwede na natin pitasin and enjoy. Diba? Kanya lang, the saddest part of it is, kagaya po noong ipagpapahinto sa mga flood control projects and of course, yung ibang mga foreign-assisted programs, ay mukhang meron na rin pong nababasa ako na hindi muna magtutuloy-tuloy sapagkat ito nga, because of the flood control anomalies, they want results, they want prosecutions, they want dapat magkaroon ng makita na talaga may ginagawang hindi na mauulit po ito. Is that also the pulse of the business group? Yeah, it's causing a lot of delay, di ba? I'll tell you an example. One of our major mall operators, merong major project among the many projects na tinatayo, merong isang major. Pero ang sinabi, it might be completed 2027 or 2028 or beyond. Ano ibig sabihin doon, di ba? Normally, kapag malaking negosyante, developer, sure ka, kailan mo tatapusin, di ba? Ngayon, naging 27 or 28 or beyond. Ano ibig sabihin doon? Uncertain. Yeah. Kung nag-aalangan ka na, kung tama na yung climate, no? Investment climate, tuloy na natin. 27, tapusin na natin. Kung hindi, 28 na lang election kasi. Kung hindi pa rin, and beyond that. And perhaps if you're using the word if you're using the word behind, it seems to us that you're not sure with your policy. Parang gano'n, tama ho ba? Sorry, behind. If you're using the word beyond, diba, sabi ninyo kanina, beyond, parang hindi ka sigurado sa mga polisiya mo. Correct. It depends. Sino man nanalo sa 2028? Ganun ba dapat? Hindi dapat, di ba? Sa isang ekonomiya, dapat tuloy-tuloy tayo kung sino man ang nakaupo. Pagpatuloy, kung ano man yung programang pagkaisahan na dati para hindi yung changing the rules of the game
you know, in the middle of the game, di ba? Naglalaro na, tapos pabawi na, ha? Hindi pa tutuloy yun, ha? Mulay kali, ha? Di ba? Parang tuloy-tuloy ang progress natin. Kanya lang, Sir Steven, are we not running out of time? Sapagkat this administration got only, I think, 24 months to go. And the survey says today, our headline, ang ating Pangulo ay nakakatanggap na ng negative 15 satisfaction rating. Hindi ho ba ito kaya ho'y with this development and the remaining time that we have before we finally turn over to the next administration, makakaya pa ba ito? Kaya pa kaya makakabawi pa kaya ho tayo? Hopefully naman, sana. Well, it's never too late, di ba? So our finishing statement with this program probably is we still have to be positive. We still have to look forward to the smaller victories, no? At hindi yung total victory, kasi I guess you're saying, I'm saying that we're behind. Talagang behind na tayo. So at least pick up. Don't finish last place. Kumbaga sa isang race. Kung naman sa dulo-dulo, di ba? Habol tayo ng konti, di ba? Kahit sa gitna, nasa medyo top 10 runners tayo, medyo still in the race. Huwag naman tayo magpaiwan. Kasi kapag ganyan, mas mahirap hilahin pataas, di ba? And, you're talking about yung masa natin, yung sector down there, di ba? I mean, they will have difficulty already to get over one day at a time. Hirap na hirap sila, di ba? So, sana. Makabangon pa. Kumusta ang parasyo ng mga pangunahing bilihin ngayong, I think, second quarter of Maganda of the yung year? ginawa ng DTI na, pinakiusapan ng mga major players ng basic necessities and prime commodities to hold on to prices. The others have not even increased yet. June pa, ang sabi ng iba. Because when these guys increase their prices, sunod ng iba. Now, yung iba, yung mga hindi binomonitor ng DTI, nagtaas ba? Yes. March, April, May, meron ng increases. Why? And if they stop production, they stop paying their employees, what's gonna happen? Diba? So, it's just logical that they have to increase and adjust prices para mabuhay sila kasi they're not the big multinationals na malaking yung, di ba, yung ang bala mo, marami kang bala, di ba? Maraming armas. So, kaya they said they can hold on till end of May kahit na hindi sila magtaas. But, maniniwala ka bang hindi nila babawin yun after May? Correct. Diba? Pero mga ilang porsyento ho yung binabanggit natin na hindi na mo monitor pero nagtataas? Well, majority yun. Majority? Siyempre, ang minomonitor nila is only 280 items. Hindi company na, items, ha? And isang supermarket, 15,000 items. Wow. Dami, di ba? Hindi ko sinabi lahat nagtaas. Pero, but the household products like sardinas, noodles, sabon, mantika, mga ganyan. Yan ho ba basic necessities yan. Yung major brands kasi means say, sa isang kategorya, sardinas, you have around 15 to 20 brands, ang dami niyan. Di ba? So, kapag ang major brand is tatlong binabantayan mo, lahat naman nakaputok lang sa tatlong malalaki na yan eh. Pag hindi sila gumalaw, hindi rin tayo gagalaw. Kasi gusto natin, should always be 10% cheaper than the major brand. Ganun ang thinking. Yes, ganun ang thinking. So, pag hindi sila gumalaw, parang hindi gumalaw yung iba. Pero yung mga hindi na kaya, galaw naman tayo 3%. Bahala na. Pag later on, hindi siya gumalaw, tsaka natin pag-isipan. Pero kailangan na natin paano tayo mabubuhay, di ba? Paano mambayad natin sa tao, di ba? So, yun. So, medyo forced to go. Kailangan. We must understand. Pwede mo pwedeng sabihin, bawal magtaas. Paano? May isara ko na lang. Di ba? Mas malaki ang ibidudulot na problema ng pagsasara because ang tawag rito, yan ay mangangahulugan ng unemployment. Gutom. Gutom for those people na finifeed ng mga companies na yun, di ba? Kasi pero yun na nga, maganda nga na pinakiusapan nila yung mga major. Kasi pag ang major maaga, nagtaas agad, ay gagalaw lot ng presyo. Matagal na tayong, kaya walang panic buying. Kaya walang panic buying, kasi hindi nga biglaan, dahan-dahan, at hindi sabay-sabay. At meron mga items na isang kumpanya, itong mga malaking item, binibenta sa mas mikaya, galawin na natin presyo niyan. Yung mas maliit na sachet, huwag muna natin galawin yan dahil masa bumibili niyan.
Di ba? So pwede ganun strategy. Hindi naman when you say nagtaas, lahat Pero, ng klase. in Lahat other ng words, papers, hindi ho peke o hindi fake news yung daing ng tao na mahal na talaga ang presyo ng bilihin kumpara sa mga nakalipas na araw at panahon. Itong aking example, go out and eat in the fast food chains, go out and eat in the restaurants, go out and eat in the karinderya. Tignan mo kung yun pa rin ang ginagastos. Actually, Sir Steven, Mm. dito ho sa amin, hindi ko na babanggitin kung sino at yung nagtitinda sa amin ng pagkain dito sa loob ng opisina. Ang turon ho ay 30 na. Oh. Dati magkano? Dati ho yun 25. Ayun na. Tapos ang isang pritong tilapia ay 110. 110 ha? So yung kanyang mga gulay na dating 75 nagna-95 na. Kasi hindi mo naman masisi sapagkat talaga namang alam nating tumaas na ang presyo ng ingredients. Tumaas ang kanya immediately by what you said lang nagtaas na ng 20% automatic agad in a few months yun. So multiplied by a year, ang laki ng tinaas. Ito lang, itong dahil because of you know the political issues and yung dinagdag pa nga yung crisis sa Middle East. Yan. So yan ang palo sa mga pangunahing bilihin. So yung binabanggit nyo talaga at subagay ho, Mr. Steven nga pala yung mga karinderya nagbawas na raw ng takal ng ulam nga pala, maalala ko. Ganun, nagbawas na kalin ng takal. Yung takal. Bagay, dating 3 pirasong adobo, o 4, 3 na lang, o may 2 na lang, mga ganun. Hinati. So parang ano siya, sabi nga natin yung shrinkflation na lumiit yung lata, lumiit yung condensed. Kasi, para hindi lang tumaas ang presyo. Minsan tumaas pa presyo, lumiit pa yung laman, di ba? Wala eh. Everyone has to make do di ba? So, yun. So, parang kung gumalaw ang presyo at hindi naman katakataka. Sana naman walang dahilan. Pero may dahilan maraming dahilan para gumalaw ang presyo, di ba? That's why, I'm saying government has to come up, hindi na government, with the private sector kailangan umupo at mag-isip kung para how to move ourselves forward. Otherwise, wala mangyari kung ang negosyante ayaw mag-invest. Di rin gagalaw. Umasa lang sa gobyerno gumastos, di ba? On the other hand, government naman, dahil sa investigation, ayaw nang gumalaw. Still yun, di ba? Saan tayo pupulutin, di ba? Although, admittedly naman, because we're dealing with world crisis, because of, hindi pa tapos yung gera sa Ukraine, ng Iran, itong sa Middle East nga, the regions. But of course, we need to do something and come up with a doable and immediate solution. Yes. Isipin mo kung dati wala tayong mga inefficiencies sa gobyerno. At nagka-problema ang Ukraine, nagka-problema ang Iran. At least, yun ang problema natin. Hindi. Kahit wala pa yung dalawang geopolitical development na yun, may problema na tayo, di ba? So, dinagdagan mo lang, kaya bigat ng karga-karga ni Juan de la Cruz, di ba? Yun ang point doon. Ang sinasabi nga ho nung iba, Sir Steven, kung yung nakaw na flood control funds ay hindi nawala, baka may stimulus package tayong pwedeng ibigay hindi lamang po sa mga poorest of the poor, but of course sa mga working class din sapagkat tinatamaan na rin ng krisis kanya lang very important na matulungan yung middle class, di ba? Yan ang dapat ng entrepreneurs na mag-hire ng tao, hindi sila yung empleyado, sila maging employers na mag-hire kahit konti lang ang tauhan nila, di ba? Nabigyan nila ng trabaho, nabigyan ng hanap buhay at umikot ang pera, di ba? Hindi sila yung nagpapa-employ at naghahanap ng forever employee, di ba? Yun. That's what moves Taiwan, Singapore. That's what moves all of them forward, di ba? Most of them are entrepreneurs. Kahit maliliit lang. Kahit na homegrown, backyard, industries lang. Pero masa sila sarili nila kasi may masaan sila. May makukuha ng raw materials, may makukuha ng sangkap, di ba? Hindi yung maliit ka, wala kang makukuha. So, saan na ulit? Teka pala, kinakapos na ba tayo ng karneng baboy sa mga groceries and supermarkets? Kasi mayroon hong inaprubahan, kung di ako nagkakamali ang ating Pangulo, na pwede na ulit mag-import ng baboy
Kinakapos na ba tayo? Yun ang contention ng mga farmers natin, di ba? Hindi naman kami kinonsulta. Sana kinonsulta kami. Kung talagang kinakapos na, tsaka tayo mag-import, di ba? Well, I cannot see the bigger picture eh. Siguro, kita ng DA. Secretary Kiko, kita niya yung bigger picture na kailangan, di ba? Of course, hindi tayo mabubuhay without importing kasi nga, yun na nga, kulang ang supply natin eh, di ba? Kahit ng manok, we're the biggest employer na from Brazil. Correct. Chicken. Can you imagine halfway around the world? Di ba? Halfway around the world. Yung cost of transportation lang, laki nun. Kaya lang, kaya nga dapat gumawa tayo ng paraan na napakaraming solusyon na pwedeng gawin na within our neighborhood lang, ASEAN lang, di ba? Hindi na kailangan order from that distance. Mas mura pa ba galing that distance? Yung cost of transportation, di ba? Correct. Siguro dahil nga sa supply. Oo, and then siguro... So, we have to think of that way ahead. Kuryente. Nakakatakot. Di ba? Yung round down na nangyari. Pag nangyari yan, can you imagine, tsaka aaray ang tao, tsaka pupuntang kali at magreklamo. Diba? Kasi wait for that to happen. Last administration pa lang, sinasabi na eh. Mag-brown out, pero hindi nangyari, no? So, malapit na yan. Kasi nga, hindi tayo nag-isip ng mga alternative source of energy. May isa pa hong bantang nagpapakita na talagang nakakatakot, yung kaunting ulan lang, biglang baha na agad eh. Yan ho ang papasok na naman tayo sa bahaan. Nako. Diyan na naman tayo magkaka-problema. Sir, kami ay hihingi sa inyo ng inyong pinakamataginting na maaaring mensahe sa ating mga policy makers, mga senators, mga congressman, people from the palace and other branch of the government para po naman sana'y lumagong ang tunog ng inyo pong pakiusap. Ganito naman muna ang ating gawin sapagkat ang ating mga mamamayan ay labis ng apektado nitong mga nararanasan nating krisis. Maiksi lang aking mensahe. Stop all this bickering and get down to work. Tapos, very simple. Diba? Broad as it may sound, get down to work means gawin mo trabaho. Stop political bickering and get back to work. Get down to work. Get down to work. Ginagawa nila, trabaho ba nila yon? Diba? Naghuhukuman sila ngayon, I mean, yeah, they will have to do it, but we so much time, paperwork, staff. Can you imagine nila ng staff sa Senate at Congress? So you think of the congressmen and the senators. Diba, yung manpower na sinasweldohan, kung magkano yun, doon lang napupunta sa ganyan, tapos biglang bukas, ay, hindi pala, joke lang. Diba? So, yung political bickering napapailing talaga kayong mga negosyante dyan sa grabing political bickering. Hindi na ako nakikinig. Ayoko na makinig. Tinatanong ko na si Mrs. Ano mo sinabi? Anong oras? Pakinggan ko pa, iba-iba mo lumalabas. Iba-iba sinasabi. Kung sino-sino na naman nandyan lang, nandyan sa harap mo. Tapos, makakawalan niyo pa, di ba? O di lang naman yung senador, meron pang iba dyan, di ba? Sila Atong Ang, o yung mga iba, di ba? Nandyan na eh. Kausap na ninyo, tapos inimbestigan nyo, tapos biglang nawawala, ha? Bakit? Wala ba kayong mga mata, tao na nakabantay na pinabayaan din mawala? Ano ba yan? At ang resources ng government, yun ang kwan eh. The resources of the government being na hindi wasted. Kailangan sana, di ba? Napunta sana sa mas magandang mga developing industries. Kaya sinasabi ko minsan sa DTI hindi pa tayo over-regulated. Pushing lang yung regulation, huliin ng mga negosyanteng, talikwas, dapat na alituntunin. Pero, di ba dapat i-develop yung industries, di ba? Encourage people to become entrepreneurs, to invest into, para lumago ang ating ekonomiya, di ba? Hindi tayo umasa. Umasa lang tayo, di ba? Itong trip ni Presidente. Sana itong ating, lalo na kayo, pag kayong nanawagan, sana naman ay tumagos na sa kanilang pong, sa kaibuturan po ng himay-may ng kanilang mga puso na get down to work. Diba? We're all working anyway for the good of our nation. So kaya ng binanggit nyo, we are behind na. So behind na sa ating mga sobrang behind na tayo. Diba? Sir, salamat na marami sa inyo for joining me. Thank you. Thank you for having me, Henry. Maraming salamat. Si Ginong Stephen Kua, ang Executive Director ng Amalgamated Supermarket Association. Sila po yung sila yung grupo na nakabantay at sila yung nagsasabi at tumitingin kung yung mga presyo ng paninda sa kanilang mga tindahan ay nagtataasan na sa
epekto ho nitong mga nangyayari pong krisis at away politika. So ang pakiusap ni Mr. Kua gamit ang kanyang grupo at ang kanyang samahan, sana po naman ay tumigil na sa bangayang politikal at magtrabaho na para po sa ikaunlad ng ekonomiya at para magamot ang hapdi ng sigmura ng maraming Pilipino. 6:07. Babalik po ako si Henry Uri. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba. Ng sardinas at sa mahal ng presyo ng bangon na himbilihin. Ano ho? Alam niyo siguro marami naman sa inyo gumagawa na nito. Pero yung kasing urban gardening, yung paggugulayan sa bakuran kahit kayo nasa syudad, may magagawa kayo hindi ko na lang po pwedeng bigyan kayo ng instruction, pero sa YouTube naman maraming paraan para kayo matuto at para yung pangpakbit ninyo, pangsahog ninyo sa sinigang, ay hindi nyo nabibilhin. Nako, pambihira. Masipag lang at kinakailangan ay kayo'y matuto kayong magtiis at matuto tayong mag-agwanta at maghintay. Kung kailan mamumulaklak at kasi wala naman itinanim na butil na bukas makalawa magugulay at maluluto na No, it takes time. May antayan po yan. At siguro, habang tayo nag-aantay, nanonood tayo ng circus ng politika, huwag tayong papaapektoryan. Alam ba ninyo? Totoo yung napanood ko kanina Minsan tayong mga miron galit na galit sa nag-aaway na mga politiko. Pero ang hindi natin alam, pagkatapos nilang magbangayan at halos magbuntalan at halos magbarilan dyan sa plenaryo o kung saan man, yan yung mga magkakaibigan naman. Yan naman mga yan magkukumpare, magkakasosyo sa negosyo, yung iba'y hindi natin alam yun, pero malaki ang posibilidad na ganun ang relasyon nila sa isa't isa. At yung kanilang pamumulitika, although minsan nagkakapersonalan din, pero mas marami naman sa mga yan ayaw naman nating sabihin nagpa-plastikan sa isa't isa, pero maaaring ganun na nga. At ang tawag naman nila roon ay professional. Di ba tama yung sinasabing kapangit naman. Yung best friend mo, nakaaway mo, in-unfriend mo na, in-unfriend ka na niya. Ang pinag-aawayan naman ninyo palabas lang pala yung kanilang pag-aaway. Pero sa totoo may kanya-kanyang deal na yung mga yan at pinoprotektahan nila ang kanilang mga interes at sa likod ng camera ay nag-uusap sila. Kanya ingat tayo. Hindi masamang tayo'y magtanggol o tayo'y magpahayag o tayo'y sumali dyan sa mga kuwang yan. Pero of course, huwag tayong mag-aaway. Huwag tayong mag-aaway. Respeto natin ang pananaw ng bawat isa. Kahit pa yan ay labag sa inyong kalooban. Anong sinasabi? I may not disagree with what you said, but I will fight to death your right to say it. Kumbaga, karapatan mo yan. Maaring hindi ko gusto ang iyong sinasabi, pero ilalaban ko ng patayan ng karapatan mong magsalita at sabihin ang iyong pananaw. Yan ang dapat. Respeto. So, tuloy ang buhay. Magtanim ng gulay. Balansyado! 6:16 ng gabi. Grandest case isasampa ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bakit tinawag na grandest case ito? RH number 5, Val Gonzalez. Val. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kabilang ang tinawag niyang grandest case o ang pinakamalaking kaso. Sa press conference sa Ombudsman ngayong hapon, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na bukod sa money laundering at kasong may kinalaman sa flood control projects, ay kabilang din sa kakaharapin ni Romualdez ang conspiracy to defraud the National Treasury o ang pakikipagsabwatan o pangdayain ng kaban ng bayan. Aminado si Remulla na hindi madaling ilatag ang ganitong kaso
na sa unang pagkakataon pa lamang na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron kaming dalawa pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case, mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na umano'y utak sa mga insertion sa budget na iniuugnay sa bilyong-bilyong pisong flood control anomaly. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Conspiracy, ibig sabihin po'y sabwatan. Sabwatan. So pag sinabing conspiracy at sabwatan, sino-sino ang nagsabwatan? Sino-sino ang utak ng pinagsabwatan? Meron yan. Kanya nga papasok dun yung mastermind. Kasi sa isang sabwatan, may nag-isip kung anong gagawin. Di ba? May nag-isip kung anong gagawin, may kasabwat kung paano i-execute, at may mga kasabwat pa na siya naman nilang ginamit para maisakatuparan yung kanilang plinano. So, sino ang utak ng pagpaplano? Sino-sino ang mga nagplano? Sino-sino mga ginamit para maisakatuparan ng pagpaplano? And that's conspiracy. Sabwatan. So, dapat matuntun yan. Sino ang utak ng pagpaplano? Sino ang nag-aproba? Sino ang nagbigay ng green, ang tawag riyan? Ng go signal? Sino ang nagbigay ng green lights na tinatawag para ma-execute ito? Dapat mahanap ito, kasi grandest kaya nga siguro. Alam nyo naman, pang grandest, hindi ba? Talagang iba ito pag sinabi. Ewan ko kung ano pang maaaring yung itawag sa grandest. Talagang ko rito, matindi. Malaki, ibig sabihin. Gigantic, ika nga. Ito ikuan. Palagay ko pag tinawag na grandest ito at hindi naman nahanap yung talagang pinakaulo nito, baka mapulaan na yung paggamit ng salitang grandest. But let's leave it to that. The ombudsman do the works at kung ano talaga ito. Tayo na may nagbabantay. At sana'y maging makatotohanan nito. Grandest case. Samantala, krisis sa edukasyon dapat nang harapin at tugunan. Ayon kay Senator Legarda, Raymond Adpasa, Richard 28. Raymond. Panahon na upang harapin at tugunan ang matinding krisis sa edukasyon. Ito ang deklarasyon ni Senador Loren Legarda bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Basic Education at co-chairperson ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ito'y kasunod ng report ng EDCOM-2 na malaking bilang ng mga mag-aaral ang napag-iiwanan sa basic skills gaya ng pagsulat, pagbasa at pag-unawa sa binabasa. Ang mga grade 3 pupils ay hindi pa rin marunong magbasa at pagdating sa grade 7 hanggang 10 ay 80% ang hindi marunong magbasa. Sa grade 11 naman ay 87% ang mga hindi marunong magbasa at na walang nagtuturo o independent readers. Sabi ni Legarda, kailangan tulungan ng mga mag-aral dahil dapat ang mga maedad 10 ay hindi lang marunong magsulat at magbasa kundi dapat maintindihan ang binabasa. Kabilang sa mga rekomendasyon upang ito'y matugunan ay ang pagpapalakas sa early grade reading programs, improved teacher training, pagtiyak sa tamang delivery ng quality learning materials at ang pagsama sa kultura at kasaysayan sa foundational learning. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, NGC pinagpaliwanag sa kamera sa pagtugon sa may 13 rotational brownout. RH number 12, Milky Regunan. Milky. Agad na tumugon ang National Grid Corporation of the Philippines ng pumalya ang serbisyo ng kuryente noong May 13 na nagresulta ng rotational brownouts sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa hearing ng House Committee on Energy, sinabi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, mahalaga na agad na tumugon ang NGCP.
Ayon kay Rodriguez, kabilang dito ang pag-preserve ng grid stability at sa kabila ng pagpalya ng major transmission facilities at generation capacity. Una rito inamin ng NGCP sa pamagitan ng kanilang spokesperson na si Atty. Cynthia Alamanza na 500 kV transmission lines ang pumalya noong May 13 pero na-restore sa loob ng required time frames. Na-restore umano ito sa loob ng 8 to 12 hours. Pero bago ang May 13 incident, 1,728 megawatts ng generation capacity sa Luzon ang pumalya dahil naman sa forced outages. Sa Visayas, kulang naman ng 857 megawatts capacity kaya pinailalim sa yellow alert simula noong May 12. Ako si Milky Gunangan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Iratom ha. Thank you, Milky. Iratom. Ang basa ko kasi sa may 13 rotational brownout. Ang tama po, pagtugon sa May 13, ibig sabihin petsa, yung nangyaring brownout sa May 13, rotational brownout. I stand corrected. Apology po sa maling pagbasa. Samantala, Supreme Court nagluluksa sa pagpanaw ng legal trailblazer na si Professor Mirna Feliciano. Balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tina? Nagpaabot ng pakikiramay ang Supreme Court sa pagpanaw ni Professor Mirna Feliciano, isang kilalang eksperto sa batas at itinuturing na trailblazer sa iba't ibang larangan ng legal na sistema sa bansa. Si Professor Feliciano ay nagsilbi bilang Chairperson Emeritus ng Legal Writing, Research and Methodology Department ng Philippine Judicial Academy. Sa pahayag ng Korte Suprema, kinilala nito ang malaking ambag ni Feliciano sa legal education, judicial reforms at pagsusulong ng karapatan ng kababaihan, kabataan at pamilya. Nagsilbi rin siya bilang consultant ng SC Committee on Family Courts and Juvenile Concern at Executive Director ng Mandatory Continuing Legal Education Office. Ayon sa Supreme Court, mananatiling buhay ang legasiya ni Feliciano sa larangan ng batas at serbisyo publiko. Ibuburol ang labi ni Feliciano sa Claret Church sa UP Village, Diliman, Quezon City simula bukas, May 27. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina Nolasco. Samantala, may bagyo bang binabantayan? May low pressure area ba tayo? Chanel Dominguez ng Pag-asa. Chanel? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. May bagyo ba tayong binabantayan? Yes po, meron po tayong bagyong binabantayan po pero nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,360 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Almost stationary po ito, meaning hindi po masyadong gumagalaw po sa ngayon. Pero inaasahan natin, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday. Hindi naman po natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Pero ito po inaasahan na mag-reach ng typhoon category kung saan hihilain niya po or ma-enhance niya ang southwest monsoon or habagat. Kaya malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na po sa next week po natin. Pero mapupuruhan ba ng pag-ulan ang Visayas, Mindanao? Sa ngayon po, yung southwesterly wind flow po at yung trough netong bagyo is nagdadala po mga pag-ulan dito po sa buong Mindanao po. Oo. So, hindi maglalandfall pero may hangin at malakas na ulan. Yes po, tama po. Oo. Pero itong Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon within 3 days hanggang weekends, wala naman. Yes po, wala pa naman po. Pero yun po, pinaghahanda po natin dahil next week po, posible din po maging maulan. Chanel, magtatagal pa ba bago magtag-ulan? Sa ngayon po, once na nag-announce po tayo ng southwest monsoon or habagat pagsisimula, posible na rin po sa mga susunod na araw mag-announce. Meron lang po tayong criteria na sinusunod para makapag-announce po tayo ng tag-ulan. Ano yung criteria na yon? Yung criteria po na yon, dapat po yung yung 7 na stations po ng Pag-asa sa may western section po ng ating bansa ay maka-reach na po nung amount of rainfall po na kailangan po, and then meron po tayong presence ng southwest monsoon. So yun po, pag
na-check na po natin yung dalawa pong yun, mag-a-announce na rin po tayo ng ating tag-ulan. Kasi napakabanas na eh. Talagang gusto na natin ng halumigmig ng panahon. Tama po, tama. Salamat, Shinel. Maraming salamat din po. Magandang gabi po sa inyo. Si Shinel Dominguez ng Pag-asa. So mga taga Visayas Mindanao, mga kaibigan natin dyan, ingat kayo, ha? Hindi naman posibleng hindi maglandfall yung masama ng panahon o bagyo man. Pero may mga pag-ulan at hangin na mararamdaman kayo, ingat kayo riyan. Ay, teka muna, kring-kring promo tayo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Right, ito na. Ako, napakaswerte ng ating winner. Siya ay from Davao del Norte, si Grace. Grace, magandang hapon. Gabi na. Magandang gabi po, sir. Umuulan ba dyan sa inyo ngayon, sa Davao del Norte? Hindi naman po, Hindi sir. naman. Sige, pero kumukuli-kulimlim, paminsan-minsan. Po, sir. Sige, Umuulan po. ingat kayo riyan. At hindi ka na namin patatagalin. Grace, ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa mga taga Davao del Norte? DCRH po, sir. Ayan, ayos. Salamat and congratulations, Grace, ha? Lagi sana kayo makinig sa DCRH. Thank you. That's Grace Pineda po ng Davao del Norte. At yan ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi po nating habilin sa ating lahat kung nais nating umasenso at gumanda ang buhay. Magdasal, manalig sa may kapal, at huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkos lagi tayong gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong pa lalo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Maraming salamat sa ngalan ni Karen Oyong Arrejoso Cruzat. Ako po si Henry Uri. Ang tabayana ng usapang legal. Balansyado. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Match Point.